Pinainip si Krisa habang nasa mansyon. Inilibot siya ni Nati sa kabuuhan ng mansyon. Pinasok nila ang bawat silid na pati ang pag-aaring silid ng asawa ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Krisa. Hindi na niya mahintay na matutulog sila doong mag-asawa, oras na maging okay na ang lahat. Magiging literal na bahagi na siya ng pamilya Bentacourt nang walang inaalala. Sa kanilang ginawa ay nakalimutan niya ang mabilis na pagdaan ng mga oras. Nagpa-bake naman ang ginang ng brownies na may cheese. Sa ibabaw nang tanungin siya nito kung ano ang gusto niyang merienda. Halos maging hugis pusong mga mata ni Krisa nang makita niya yon. Kahit mainit pa ay nauna na siyang dumampot na ikinatuwa pa sa kanya ng ginang. Favorite mo, iha? Mabilis na umiling si Krisa. Hindi siya mahilig sa mga ganitong pagkain pero ito ang naisip niya ngayon. Hindi po, cravings lang. Gusto ko lang po ng dila ko na kumain ng brownies na may cheese ngayon. Makahulugang tumingin ang ginang kay Nati na hindi mahulaan ang ibig ipahiwatig ng kanyang ina. Kumakain na rin kasi noon ang anak na bunso. Tumangutang ang ulo nito na pasado rin sa kanyang panglasa ang brownies na yon. Masarap nga siya, mommy. Tikman mo. Nito pang kumuha siya at sinubo na sa inang tinikman na rin iyon. Oo nga. Sang-ayon ng ginang na ibinalik ang mga mata kay Krisa na ganadong-ganado pa rin sa pagkain. Saan ang plano niyong honeymoon ni Nick after ng kasal niyo, iha? Gusto mo ako na maghanap ng destinasyon? Nasamit si Krisa at halos mabulunan ng brownies na nasa kanyang bibig na mabanggit yun na ngayon ng ginang. Alerto naman siyang agad na inabutan ni Nati ng isang baso ng tubig. Nasa gitnang counter sila sa kusina kung saan nakatayo lang sila habang nasa harapan pa ang tray na ginamit sa pag-bake ng brownies. Matapos lagukin ng tubig at lumuwang ang paghinga ay nginitian ni Krisa ang mag-inang kaharap niya. Naghihintay ng magiging sagot niya. Hindi pa po namin napag-uusapan ni Nick, Mommy. Kinikilig na napapikit ng ginang na tawagin siya noon ni Krisa. Parang lahat ng problema niya ay nawala. Mom, para kang sira. Hindi ka ganyan kapag akong tumatawag sa'yo ng manahimik ka, Nati. Daughter-in-law ba kita para kiligin ako? Anak kita kaya wala nang epekto sa akin yon. Natatawang tugon ng ginang na nilapitan pa si Chris at mahigpit na muling niyakap. Welcome na welcome ka talaga, iha, sa pamilya namin. Hindi ako papayag na magkaroon ng ibang daughter-in-law kay Nick. Ikaw lang yon. Parang hinaplos ng mainit na palad ang puso ni Krisa. Kilig na sa mga pinagsasabi sa kanya ng ginang. Kung malalaman lang nito ngayon na literal na siyang daughter-in-law, baka ura-ura din magpabangkwet na rin ito. Kaya iha, wag na wag mong bibitawan ng kamay ng anak ko, ha? Ano man ang mangyari, wag mo siyang bibitawan. Mahal ka noon. Mahal na mahal ka rin naming dalawa ni Nati. Nilingon pa nitong anak na nakatingin na sa kanilang dalawa. Hindi ba, Natalia? Panghihingi pa nito ng suporta upang iparamdam nila yon kay Krisa. Tama, tugunin natin na wala na ring pagsidlang ang tuwa. Minsan lang yan si Mami may magustuhang babae. Nito pang nakiyakap na rin sa kanilang dalawa ng ginang. Isalin niyo ko, nainggit na ako sa yakapan niyo, Mom. Maluha-luha ng mga mata ni Krisa na mga sandaling iyon habang patuloy nang umumuya ng brownies sa kanyang bibig. Hindi niya na naman mahulaan kung saan galing ang pagiging emotional niya. Masaya lang talaga siya. O siya, tama na, huwag na nating paiyakin ang bagong additional na miyembro ng ating pamilya. Anang ginang namarahan ng hinagod ang likod ni Krisa upang aluin ito dahil lalo pang namulang mga mata ni Krisa noon. Sumapit ang gabi't hindi pa rin umuwi noon ang mag-ama. Nagsimula ng kapitan ng pagkainip si Krisa. Ganun pa man ay hindi niya ipinakita iyon sa ginang nakaharap niya pa rin. Naging abala na si Nati kay Alex na tila ba sinadyang kunin ang atensyon nito upang pabayaan siyang maging solo at makapag-isip siya ng mga negatibo dito. Kulang na lang ay lumundag sa tuwa si Krisa nang tumunog ang phone at magrehistro dito ang number ng asawa. Nick, maligayang sagot niya sa tawag. Nasaan na kayo ni Daddy? Pauwi na ba kayo dito? Hindi pa, Chris. Baka maya-maya pa kami. Mauna ka nang kumain, sumabay ka na kina Mommy. Sinabihan ko na yung driver namin na ihatid ka na niya sa penthouse. Doon na lang ako mamaya. Kung gaano kasaya si Krisa, ganun na lang ang naging panlulumo niya sa kanyang narinig. Hindi kasi yon ang pinangako sa kanya ng asawa. Uuwi ito, sabay silang kakain at magkasama rin silang pupunta ng penthouse nila. Magtatagal ka pa ba dyan? Pwede bang hintay na lang kita dito sa mansyon niyo?
Kilala ni Krisa ang sarili. Kung uuwi siya ng solo sa penthouse, malamang mag-overthink siya doon ng malala. Hindi ko tansya ang oras. Pinapauna na kita doon para makahiga-higa ka. Alam kong mahihiya ka pa dyan. Nais pa sana magdahilan ni Krisa. Pero nung mapabaling siya sa ginang, pinili na lang niyang sumang-ayon dito. Sige, uuna na lang ako doon. Malungkot ang tonong sagot niya na hindi na maikakailapang pagkadismaya. Pagkababa ng tawag ay agad na sinabi ni Krisa sa ginang ang nais ni Nick. Ikinakunot yun ng noo ng ginang. Bakit sila matatagalan? Mag-uusap lang naman. Sandali iha ha, tatawagan kong daddy niyo. Anang ginang na tinalikuran na si Krisa upang tawagan ang kanyang asawa. Sinundan lang ito ng tingin ng babae habang papalayo. Huminga ng malalim si Krisa. Hindi pwedeng basta na naman siyang mag-conclude kung ano-ano doon. Ano Gelier? Hindi pa ba kayo uuwi? Hindi ba at makikipag-usap lang naman kayo? Bakit ang tagal niyo naman? Hindi na mapigilan ng ginang napakitaan ng iritasyon ang asawa. Hindi po pwedeng ganito sa kanya. Yung totoo. Napakamot sa kanyang ulo si Mr. Bentacourt na nagmamadaling lumabas ng silid. Nasa ospital na sila ngayon ni Nick dahil hiniling ni Mando sa kanila na bisitahin saglit nila si Nelia na kasalukuyang naka-admit doon. Hindi pa sila makaalis dahil kinailangan ni Nick na magbigay ng kanyang dugo. Pinili nilang wag nang sabihin yon kay Krisa dahil paniguradong sisiklab ang matinding away sa pagitan ng bagong mag-asawa. Hindi sa nangungunsinti siya. Nilinaw niya sa kaibigan niya si Mando na yun ang huling beses na magbibigay ang anak ng dugo para kay Nelia. Pauwi na rin kami. May inaayos lang. Ano ka ba naman? Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi naman ako bingi. Pikit ang mga matang pagsisinungaling ni Gelier sa kanyang asawa. Kumain na ba kayo ng daughter-in-law mo? Ako? Huwag niyong nilolokong dalawa ni Nick. Malilintikan talaga kayo sa akin, Gelier. Banta ng ginang na hindi pinansin ng halong tanong nito na alam niyang patibong upang palitan ang subject at laman ng kanilang unang usapan. Umayos kayo, baka gusto niyang pagbuhulin ko kayong mag-ama. Umayos ka. Alas 8 ng gabi na magdesisyon na si Krisa na mauna nang umuwi ng penthouse. Kumain na muna siya kasama ng ginang, ngunit halata sa bawat galaw niya na wala siyang gana kahit pa masarap ang kanilang ulam at favorite niya. Kaya mo ba talagang samahan kita? Baka ilang beses na tanong ni Nati sa kanya. Huwag na, may bisita ka pa rin eh. Lingon niya kay Alex na mukhang wala pa yatang balak na umalis. Di pauwiin ko na siya para sa'yo. Huwag na Nati, ayos lang ako. Isasama ko na lang yung mga kuting. Sige, ani ni Nati na nilingon ng isa sa mga kasambahay upang ipalagay ang mga ito sa kulungan nila. Iha, wag mo dito na lang muna. Baka mamaya hindi umuwi si Nick. Wala kang kasama doon. Pigil ang ginang sa kanya pero mabilis nang iniling ang kanyang ulo. Hindi niya dapat isipin ang bagay na magpapakalungkot. Hindi na po, ang sabi naman niya sa akin ay uuwi siya. Pangahawakan ko na lang po yon. Napahinga na lang ng malalim doon ang ginang. Kahit anong piga niya sa kanyang asawa, ang sabi nito ay related pa rin yun sa inaasikasong kaso. Bagay na hindi siya naniniwala, pero ayaw naman niyang sabihin pa ito kay Krisa. O siya, sige, ingat ka. Message mo si Nati kapag nasa penthouse ka na. Inihatid ng mag-ina si Krisa sa sasakyan. Nang tumunog ang phone ng ginang ay muli na itong pumasok ng mansyon upang sagutin lang yon. Matapos na kumaway si Nati, sumunod na rin ito sa kanyang ina sa loob. Binuhay na ng driver ang makina ng sasakyan. Akmang aalis na sana yon nang magulantang sila sa paglapit ng bulto ni Alex. Kinatok nitong bintana ang sasakyan kung kaya naman napilitan ng driver na buksan iyon sa pag-aakalang importante ang sasabihin ng future son-in-law ng mga Bentacourt. Pwede ka bang saglit na bumaba? May importante lang akong sasabihin sa'yo. Masama siyang tiningnan ni Krisa. Masama na ang mood niya ngayon tapos dadagdagan pa ng lalaking ito. Hindi ako interesado. Binuksan ni Alex ang pintuan ng kotse na kaligtaan ng driver na ilak. Sinulyo pa na siya ni Krisa gamit ang mabangis na mga paninitig. Gusto niyang ibaling kay Alex at sa driver ang inis na bumabangon sa dibdib niya. Sige na, saglit lang. Bakit hindi mo na lang dito sabihin? Bakit kailangan ko pang bumaba? Sino ka para babain ko? Sa mga sandaling yun ay parang nais na ni Krisa ang ibulalas dito na isa na siyang naganap na Bentacourt na unahan na niyang lalaki maging bahagi ng pamilyang pangarap nito kung kaya rin siya iniwan nito at dumikit kay Nati. Napalingon na silang dalawa nang bumaba ang driver. Tila nakaramdam tong importante ang sasabihin ni Alex.
Humakbang na itong papalayo ng ilan. Hindi pa rin pinagbigyan ni Krisa si Alex na natili siya sa loob ng kotse. Gusto mo pa rin pakasalan ng lalaking yun sa kabila ng pangyayaring to? Mag-isip ka nga, tingnan mo nga siya, para na rin ang pinili na lalaking pinagmamalaki mo sa aking mahal ka. Nasaan siya ngayon? Hindi ba't naroon siya sa kasong inaasikaso nila at hindi si Nelly ang pinuntahan niya? Ano bang pakialam mo sa problema ko? Pagak na natawa si Alex, kinuha ang phone at may scroll doon. Nang iharap yun ni Alex sa kanya'y mabilis niyang iniwas ang tingin. Ayaw niyang makitang kung anumang larawang naroon at baka sumabog na siya doon. Naglaslas ng pulso niya si Nelia Kriza. Maraming dugong nawala sa kanya at kailangan niya ng dugo. Alam mo magkadugo sila, hindi ba? Hindi ka pa ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa sila? Dahil naroon sila sa ospital upang mag-donate ng dugo. Huwag kang maging tanga. Bakit ka pa bumalik? Magtitiis ka sa kanya? Hindi naya lang puso ni Krisa. Hindi magagawa yung ninik sa kanya. Hindi ito magsisinungaling, lalo na ngayon nakasal na sila. Na-curious ng mga mata ni Krisa kung kaya naman nilingon na niya ang picture sa phone nito. Totoo nga, nakahiga si Nick at may nakatusok na karayom sa isang braso niya. May hawak siyang maliit na bola. Sa gilid niya ay naroon ang bag kung saan dumidiretso ang dugong kinukuha sa kanyang katawan. Napasinghap na si Krisa, pilit niyang pinigilan ang mga luha bunga na sobrang pagkainis niya. Sinamaan na niya ng tingin si Alex. Ano bang pakialam mo? Bakit ba nangihimasok ka pa sa buhay namin? Pwede bang manahimik ka na? Tinulak niya pabukas ang pintuan upang tawagin ang driver. Kung hindi nakapanimbang si Alex ay malamang natumba ito sa sobrang lakas noon dahil nakasandal siya sa bahaging yun ng sasakyan. Ayaw lang naman kitang masaktan at mabuhay sa magulong mundo, Krisa. Anong masama doon? Gusto kitang maging masaya at sa tingin ko, hindi ka magiging masaya sa piling niya. Puro lang sakit ang aabutin mo, Krisa. Puno ng warning ang mga matang nilingon niya si Alex. Pinapatahimik na niya ang bibig nito na baka hindi niya matansya at paduguin na niya gamit ang kanyang palad. Asar na ang buong katawan at kaluluwa niya dito. Mabuti pang si Peter na lang sinagot mo, doon panatag akong hindi ka niya lolokohin. Desisyon pa ni Alex. Nahihibang ka na. Pakibuhusan nga ng malamig na tubig ang buong katawan mo nang mahimasmasan ka. Tinawag na ni Chris ang driver na halos madapa pa sa patakbong paglapit nito sa kanilang banda. Tayo na po. Wika ng babae na muling bumalik sa loob ng sasakyan. Hindi na muling nilingon pa nito si Alex, panay ang lingon ng driver sa kanya sa rearview mirror. Ikinainis pa ni Krisa. Baka naghihinala na to bago siya magsalita upang ipaliwanag ang side niya, mabilis na nagkomentong driver sa kanyang nasaksihan sa kanila. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Bentacourt. Wala pong makakarating kay attorney na nag-usap kayo ni Mr. Agente. Ngayong gabi't malakas mo siyang sinisigawan sa sobrang inis sa kanyang mga sinabi sa inyo. Napanganga na si Krisa, hindi dahil sa sinabi nito dahil wala na siyang pakialam doon. Ang nagpaawang ng bibig niya ay ang salitang Mrs. Bentacourt na ginamit dito sa kanya na para bang ang sarap sa pandinig niya ngayon. Paano mo nalaman? Nagtataka siya. Hindi naman kasi nila kasamang driver sa naging kasal nila kanina. Noong tumawag kanina si Atty. Bentacourt, sinabi niya po sa akin na asawa ka na niya. Legal na asawa. Late man, best wishes po sa inyong dalawa, Mrs. Bentacourt. Magparami na kayo. Parang lusak na nahugasan ng malakas na buhos ng ulan ang galit at tampon niya sa asawa. Nang marinig iyon, malit na siyang napangiti na parang kinikilig na hindi niya mawari. Hindi na niya magawa pang magsalita dahil speechless siya. Relax na sinandal na niya ang kanyang likod sa backrest ng upuan. Paulit-ulit na binabalikan sa kanyang pandinig ang paraan ng pagbanggit nito sa kanya bilang asawa ng pinakasikat na lawyer sa buong bansa. Nakakakiliti yun na hindi na niya magawa pang itago sa mga ngiti. Hanggang pag-akyat ni Krisa ng penthouse ay nakangiti pa rin siya. Naririnig pa rin kasi niya ang driver ng mga Bentacourt na tinatawag siyang Mrs. Bentacourt. Hindi pa ma-absorb ng katawan niya ang pagbabagong iyon. Pagkapasok niya sa loob ay pinakawalan niya ang mga kuting mula sa bitbit niyang maliit na cage na kinalalagyan nila. Binuhay niyang lahat ng ilaw na nagbigay ng liwanag sa kabuuan ng tahimik na bahay. Matapos noon ay kumuha siya ng malinis na tubig para sa mga pusang nagsimula na maglakad sa salat amoy-amoy ng buong paligid. Inilabas din ni Chris ang cat litter ng mga tot ang lalagyan ng kanilang pagkain. Nilagyan niya na muna sila doon ng ilang treats bago siya nagdesisyong magtungo ng master's bedroom upang maligot magpalit ng kanyang suot na damit. Anong oras kaya uuwi si Nick? Tanong niya sa kanyang sariling sinipat na ang oras. Baka maya-maya lang yon. Nilibang ni Chris ang kanyang sarili sa pag-scroll ng phone. Nang hindi pa siya nakontento doon,
ay nanood siya ng ilang mga pelikula nang makita niyang pumasok sa pintuan. Ang kulay puting-puting ay saka pa lang niya nalaman na mag-alas 12 na pala yun ng hating gabi. Malalim siyang bumuntong hininga, sumasama na ang loob niya. Unti-unti nang namimigat ang pakiramdam niya. Kinarga niyang kuting ng ikiniskis noon ng katawan sa kanyang binti. Saglit na nawaglit ang inis niya sa puso sa asawa, karga ang kuting at lumabas siya ng silid. Sinalubong siya ng 2 pang kuting na minabuting ni Chris ang kargahin niya. Humakbang siya patungo sa music room. Gumaan ang pakiramdam niya na masilayan ang mga instruments na iniwan niya doon. Isa-isa niya yung nilapitan matapos na bitawan ng kuting at ibaba sa sahig. Hinaplos niya ng daliri ang mga music instruments na naroroon. Dapat na ba akong kabahan, Nick? Dapat ko bang pagsisihan na pumayag ako sa biglaang naging desisyon niyo? Nakatulugan ni Chris ang mga katanungang iyon. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nabungaran niya ang nakatunghay na mukha sa kanya ng asawa. Halatang puyat ito base sa nangingitim na bilog sa palibot ng mga mata. Good morning my beautiful wife, Chris. Mabilis siyang niyakap ni Chrisa na animo ilang taon silang hindi nakita. Siya na rin ang unang humalik sa lalaki. Hindi naman siya tinanggihan ni Nick na pinatagal pang halikan nila ng ilang minuto bago siya tuluyang bumitaw. Anong oras ka dumating? Bakit hindi mo ako ginising? Niyakap siya ng mahigpit ni Nick bilang tugon na tinabihan na sa higaan. Ipinikit nitong antok niyang mga mata. Humigpit pang yakap sa katawan ng kanyang asawa. Miss na miss niya na ito. Kakauwi niya lang ng penthouse nila. Nang makita ni Chris ang pagiging matamlayin nito, nakaramdam siya ng bahagyang tampo. Hindi kasi dapat ganito ang unang araw nila bilang mag-asawa. Dapat masaya sila, puno ng oras at pagkakataong magkasama sila. Tuloy pa bang dinner natin kasama sina Papa at Tita Vanjie mamaya? Biglang tinanong yun ni Chrisa dahil nag-aalala siya na baka hindi matuloy nang dahil sa mga nangyayari. Oo naman, tuloy yon. Hindi nating pwedeng iatras. Baka ayawan ako ng father-in-law ko. Tugon ni Nick habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Wala sa plano niyang i-cancel ang tungkol sa family dinner nila mamaya. Pero mukha kang puyat, mamaya pa naman yun kaya pwede pa ako makabawi ng tulog. Itinikom ni Chris ang kanyang bibig. Tama naman ang abogado, masyado pa ring maaga yun para magdrama siya na hindi tuloy ang dinner na ipinangako nito sa kanyang mga magulang. Magpapadala na lang siya sa agos ng plano. Ibig mo sabihin magpapanggap tayong hindi pa kasal? Hinalikan ni Nick ang labi ni Chrisa dahilan upang maputol ang kanyang sasabihin. Idinilat niya ng mga mata. Gusto mo bang sabihin na natin na nagpakasal tayo kahapon? Ganun na lang ang naging iling ni Chrisa, natatawa na sa kasyungahan niya. Siyempre hindi, pinatulis ko ng babae ang kanyang nguso. Ganun naman pala, pwede bang matulog na muna ako Mrs. Bentacourt? Muling tanong ni Nick na nakangisi ng labi sa mga sandaling iyon. Namula na kasi si Chrisa nang tawagin siya ng asawa ng ganun. Yan ang tawag ko, mabubuking tayo Nick. Siyempre kapag tayong dalawa lang magkasama, kapag may ibang tao, Chris pa rin ang itatawag ko sa'yo. Isiniksik na ni Chris ang kanyang mukha sa leg ni Nick. Hindi niya lubos maisip na darating silang dalawa sa puntong iyon. Magiging asawa niya palang lalaking biglang hinalikan niya ng sa hallway ng bar noon. Napakahiwaga talaga ng pag-ibig. Yung mga unexpected na taong dumarating sa kanyang buhay, yun pa ang minahal. Ikaw ang bahala. Anong gusto mong pagkain? Kapag tapos na ako magluto, gigisingin kita. Ako talagang bahala. Kapag natapos ng suliranin natin malay na kitang matatawag na Mrs. Bentacourt. Tama na, sagutin mo ng tanong ko. Parang kinikilig na sipa ni Chris ang kanyang mga paa. Iginalaw niya pa ang kanyang katawan na hindi na mapigilan ng kakaibang nararamdaman. At saka matulog ka na rin. Muling naputol ang kanyang sasabihin nang kumubabaw na sa kanya si Nick. Matutulog ako kapag tapos na tayo. Kinat nitong alam na kaagad ni Chrisa kung anong ibig sabihin sa kanya. Sorry Mrs. Bentacourt kung na-late. Mas marami sana tayong nagawa kagabi kung maaga lang ako nakauwi ng bahay. Pero hindi pa naman sobrang late, hindi ba? Kayang-kaya pa nating bawiin yun. Mahinang napahagikik na si Chrisa nang bumaba ng labi ng asawa sa kanyang bibig at marahan na siyang halikan. Uhaw at sabik niya naman tong tinugunan. Bigay na bigay ang kanyang naging pag-iisa ng kanilang katawan. Marahil ay dahil legal na silang mag-asawa at hindi dahil mahilig silang dalawa doon. Naging iba sa kanilang mga pagtatalik ang sandaling iyon, puno ng pag-ibig. Walang anumang iniisip kung hindi silang dalawa lang sa mundong kanilang ginawa. I love you so much, Mrs. Bentacourt. Sayong-sayo na ako. Bahala ka na kung anong gawin mo sa akin. Nakahanda akong maging alipin mo. Nakahanda akong ibigay ang lahat ng gusto mo, kahit na hindi ko kaya. Usal pa ni Nick bago tumalakas na napaungol upang pakawalan ng katas ng kanyang katawan.
Sa loob ng kanyang asawa, hindi siya itinulak ni Krisa. Sa halip ay mahigpit niyang niyakap ang bewang nito't bukal sa loob na tinanggap ang mainit niyang inilabas sa kanyang loob. Sa akin ka na rin, tandaan mong wala ka ng takas. Hindi na kita pakakawalan habang buhay ka ng Mrs. Bentacourt. Karikit ng pangalan mo ng apelido ko, walang makakapaghiwalay sa ating dalawa, kahit na ang kamatayan.